Magandang gabi po, Ustad. Kamusta ho kayo? Alhamdulillah. Saan po ang lugar? Saan po kayo ngayon? Nasa Saudi po ako. Saan po sa Saudi? Nasa Jeddah po ako ngayon. Di ba may nangyari dyan na ano? Opo, meron po. Alhamdulillah, okay naman po kami. Hindi naman kayo malapit doon. Malayo naman po. Nasa gitna po ng disyerto yung inasabot nila. So naway ingatan kayo. Pero kita po pag sa taas, yung usok. Natatanaw nyo yung usok. Opo, maikli. Ingatan kayo ng Panginoon sa anuman masama. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, amma ba'd. Una sa lahat ay dalangin po natin sa Panginoon naway kayo ay kaniyang ingatan sa lahat ng mga masasama at ganun din dalangin po natin sa Panginoon naway kaniyang pagkalooban ng maikling oras po natin ngayon ng maraming kabutihan. Sister, ang usapan po natin ngayon tungkol po sa ano po ang matatawag po natin na mahalagang bagay na dapat natin ipagkaloob, ibigay sa ating mga sarili. So, katulad ng ating pagkakaalam, magkakaiba ang pagkakaunawa ng mga tao. Pero kung ating bibigyan ng pansin ang yung nabanggit po sa banal na kasulatan, banal na Quran, ito ang kahuling-huling banal na kasulatan na ibinaba dito sa mundong ibabaw, mauunawaan po natin kung ano po ang matatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Dahil po sa mismo ang nagsalita mismo sa salita na ito ay ang Panginoon. So katulad ng kanyang sinabi, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Sa madaling kahulugan, sino ang makakahigit sa kagandahan ng kanyang mga gawain o kagandahan ng kaniyang pamamaraan sa buhay dito sa mundong ibabaw, mimman aslama wajhahu lillah, sa taong naisuko niya ang kaniyang sarili sa kagustuhan ng Panginoon. So dalawang klase ang sa maikling talata na ito, maunawaan po natin, sister, na ang mga tao na sila po ay namumuhay dito sa mundong ibabaw ay nahati sa dalawang klase. Ang unang grupo ay ang mga tao na doon po nila isinuko ang kanilang sarili sa anuman kagustuhan ng kanilang mga sarili. Halimbawa, sila ang nag-iisip. Sila po ang nag-iisip kung ano po ang nararapat maunawaan na kabutihan ng ating mga sarili. So, pangalawang grupo na namumuhay dito sa mundong ibabaw ay ang mga tao na doon nila naisuko ang kanilang sarili sa kagustuhan ng Panginoon.
So ang ibig po sabihin, ang dalawang nagbibigay ng advice, dalawang nagbibigay ng payo sa atin ay magkaiba po sila. Magkaiba po sila. Ang una, ang nagbibigay ng payo tungkol po sa tunay na kabutihan ng ating mga sarili ay katulad natin na isang tao. Pangalawang nagbibigay ng advice o payo ay Panginoon. Siya ay matatawag na Panginoon. Ang ibig po sabihin na Panginoon, siya ang tagapaglikha sa lahat ng mga linikha, siya ang tagapagbigay ng panusto, siya ang tagapangasiwa sa lahat ng mga linikha, siya ang tagakontrolado sa lahat ng mga pangyayari, siya ang bigay ng buhay, siya ang bawi ng buhay, siya ang nagmamayari sa lahat ng mga linikha. Yun ang kahulugan sa Panginoon. So, ang Panginoon, siya ay nagbigay ng advice tungkol po sa ano po ang matatawag na tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Katulad ng ating binigkas kanina sa kanyang sinabi, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Ibig po sabihin ay sino ang makakahigit sa kagandahan ng kaniyang pamumuhay dito sa mundong ibabaw? Ang ibig po sabihin ay sino ang makakahigit sa kagandahan ng kaniyang pamamaraan ng buhay dito sa mundong ibabaw sa taong doon niya isinuko ang kaniyang sarili sa kagustuhan ng kaniyang Panginoon. Mimman aslama wajhahu lillah. So, dahil sa ang Panginoon, siya po ay nagbigay ng advice, siya ay nagbigay ng payo na walang makakahigit sa kagandahan ng pamamaraan ng kanyang buhay ang taong isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, dahil sa ang Panginoon, siya mismo ang nakakaalam kung ano po ang ikakabuti ng kanyang mga linikha. Ang Panginoon, siya ang nakakaalam kung ano ang makakasama sa kanyang linikha. So, ang ibig po sabihin, pangalawa, ay ang mga tao ay nasa dalawang klase din. Unang klase ay taong siya po ay alipin ng kaniyang sariling pagnanasa, dahil sa kung ano man ang ginugusto ng kaniyang sariling pagnanasa, yun ang kaniyang sinusunod. Pangalawang klaseng tao ay siya ay alipin ng mismo ng Panginoon. Siya ay alipin ng Panginoon. So magkakaiba po ang dalawang klaseng tao na ito. Alipin ng kanyang unang tao ay alipin ng kanyang sariling pagnanasa. Pangalawa, alipin ng kanyang Panginoon. Yung taong alipin ng kanyang sariling pagnanasa, siya ay sumusunod sa anuman na isip o ginugusto ng kanyang sariling pagnanasa, alam po natin na tayo po ay minsan ay magkakamali. Tayo ay nagkakamali, minsan naman tayo ay tumatama. So hindi mawawala ang tao sa dalawang bagay na ito. Minsan anuman ang naisip niya, ito ay makasama. Minsan naman anuman ang naisip niya, ito ay makakabuti. Pero ang Panginoon, lahat ng kaniyang nasabi, lahat ng kaniyang naituro na pamamaraan, o lahat ng kaniyang mga ipinag-utos, lahat ng kaniyang mga pinagbawal, lahat po ito ay matatawag po natin na makakabuti sa atin. Dahil sa ang Panginoon, siya ang higit na nakakaalam kung ano po ang makakabuti sa atin at ano po ang makakasama sa atin. Kaya walang makakahigit sa kagandahan ng kanyang pamamaraan ng buhay dito sa mundong ibabaw, sa taong isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Kapag ang tao isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya po ay matatawag na alipin ng Panginoon. So siya din ang matatawag
na naunawaan niya ang kaniyang tagumpay, tunay na kabutihan dito sa mundong ibabaw, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Dahil sa mismo ang kaniyang Panginoon, siya ang kaniyang sinunod at pinaniwalaan. Hindi katulad ng tao, ang kaniyang doon niya isinuko ang kaniyang sarili sa kagustuhan ng kaniyang sariling pagnanasa. So ngayon, kung paniniwalaan po natin na ang taong matatawag na sobrang napakaganda o napakawasto ang kanyang pamamaraan dito sa mundong ibabaw ay yung taong isinuko ng kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, ano po ang gusto ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin? At kapag nalaman po natin ang gusto ng Panginoon sa kanyang paglikha sa atin, yun din ang masasabi po natin na daanan papunta sa tunay na tagumpay ng ating mga sarili. So ano po, pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang sinabi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sa madaling kahulugan, hindi ko linika ang mga engkanto, mga tao, maliban lang sa ako ay kanilang sambahin. So yung sinabi ng Panginoon na siya ay maliban lang sa ako ay kanilang sambahin, yung pagsamba sa Kanya, yun ang Kanyang ginawang layunin sa Kanyang paglikha sa atin. At yung pagsamba sa Kanya, yun din ang matatawag po natin na daanan papunta sa tunay na kabutihan ng ating mga sarili. Dahil po sa walang tamang pamamaraan, walang wastong daanan para maisuko po natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng ating Panginoon, maliban lang sa yung pamamaraan na tinatawag na pagsamba sa Kanya. Kaya ang taong isinuko niya o isinabuhay niya ang pagsamba sa Panginoon, siya yung taong ang kanyang natahak na daanan ay yung daanan papunta sa kanyang tunay na tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. So nararapat, isa po sa kailangan natin maunawaan ay ano po ang matatawag na pagsamba. Ang pagsamba, ito po ay hindi lang sa isang klase, kundi maraming klase. May mga uring pagsamba, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga gawa. May mga uring pagsamba, ito ay magaganap sa pamamagitan ng ating mga pagsasalita. May mga uring pagsamba sa Kanya, ito ay mangyayari o magaganap sa pamamagitan ng ating pag-uugali. At lahat ng mga uring pagsamba na ito itong lahat ay napapaloob po sa relihiyon ng Islam. So ang ibig po sabihin, ang lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, itong lahat ay matatawag na pagsamba sa Panginoon. At itong lahat na matatawag na pamamaraan upang maisuko po natin ang ating mga sarili sa kagustuhan ng Panginoon. Katulad ng ating pagkakaunawa na ang taong isinuko niya ang kanyang sarili sa kagustuhan ng kanyang Panginoon, siya po yung taong matatawag na naunawaan niya ang tunay na kabutihan ng kanyang sarili at natahak niya ang daanan papunta sa tunay na tagumpay ng kanyang sarili. So katulad ng ating pagkakaunawa, ang relihiyon ng Islam, lahat ng nilalaman ng relihiyon ng Islam, itong lahat ay matatawag na pagsamba sa Panginoon. Ang taong nais niya ipagkaloob sa kanyang sarili ang tunay niyang kabutihan, ang nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikha sa kanya. At ang nararapat po sa kanya, isuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam. Paano po natin maisuko ang ating mga sarili sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng pagpasok, pagyakap sa relihiyon ng Islam. Paano po tayo makapasok sa relihiyon ng Islam? Ito po ay sa pamamagitan ng pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Ang pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon, ito po ay napapaloob po dito ang tatlong bagay. Ang unang bagay, ang paniniwala sa pamamagitan ng ating mga puso. Halimbawa, paniwalaan ng ating mga puso na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah.
paniwalaan ng ating mga puso si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. Pangalawang bagay, ano man ang pinaniwalaan ng ating mga puso ay nararapat po natin ito bigkasin. Pangatlong bagay, anuman ang pinaniwalaan ng ating mga puso at binigkas ng ating mga bibig, nararapat po natin ito isabuhay sa pamamagitan ng bawat bahagi ng ating katawan. Kaya tiyakin po natin na walang isang parte ng ating katawan na tiyakin po natin na ang maikikilos ng bawat parte ng ating katawan ay lahat po na naaayon sa anuman pinaniwalaan ng ating mga puso at binikas ng ating mga bibig. Kapag ang tao na buo niya ang tatlong bagay na ito, siya po ay matatawag na, siya po ay nakapasok sa reliyon ng Islam, siya po ay matatawag na Muslim, siya po ay matatawag na isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng Panginoon sa kanyang paglikas sa kanya. At siya po ang matatawag na alipin ng Panginoon na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon. Alam po natin na ang alipin na nagbalik loob sa kagustuhan ng Panginoon, siya po ay pinaghandaan ng Panginoon ng napakaraming mahalagang bagay. Kabilang sa mga mahalagang bagay na ito ay siya po ay mapapatawad ng Panginoon sa lahat na kanyang nagawang pagkakasala, kahit siya po ay nakagawa ng mga maraming pagkakasala. Napuno niya na pagkakasala ang mundo na ito dahil sa siya po ay nagbalik loob sa kagustuhan ng kanyang Panginoon. Siya po ay mapapatawad ng Panginoon. Buburahin ng Panginoon ang kanyang nagawang pagkakasala, hindi lang sa buburahin kundi papalitan pa ng maraming kabutihan. Kaya yung taong isinuko niya ang kanyang sarili sa layunin ng kanyang Panginoon at isinuko niya ang kanyang sarili sa relihiyon ng Islam at siya po ay yumakap sa relihiyon ng Islam, siya yung taong matatawag na alipin ng Panginoon. Siya po ang matatawag na alipin ng Panginoon. So magkaiba po yung dalawang tao katulad ng naipaliwanag natin kanina. Ang unang klaseng tao, siya po ay alipin ng kanyang sariling pagnanasa. Pangalawang klaseng tao, siya po ay alipin ng kanyang Panginoon. So yung una, alipin ng kanyang sariling pagnanasa, hindi niya naunawaan ano po ang tunay na daanan papunta sa tunay na kanyang tunay ng kabutihan ng kanyang sarili. Yung pangalawang klaseng tao na alipin ng Panginoon, siya yung taong ang kanyang nadaanan, natahak na daanan ay yung daanan papunta sa tunay na tagumpay ng kanyang sarili dito sa mundong ibabaw, higit sa lahat ay sa kabilang buhay. Dahil sa lahat ng kanyang mga gawa, ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. Lahat ng kanyang mga pananalita, ito ay kalugod-lugod sa Panginoon. Lahat ng kanyang mga pag-uugali, ito ay lahat ay kalugod-lugod at kanais-nais sa Panginoon. Ibig po sabihin, dahil sa yung mga gawain niya, mga salita niya, mga pag-uugali niya, itong lahat ay kinalulugdan ng Panginoon, ay siya mismo ay malulugod sa kanya ang Panginoon. So ang taong nalugod sa kanya ang Panginoon, siya yung taong nagawa niya ang tunay na tagumpay ng kaniyang sarili. Siya ang taong nagawa niya ang naibigay niya sa kanyang sarili ang kanyang tunay na kabutihan, tunay na tagumpay ng kanyang sarili. So yun ang maikling paliwanag sa talata na ating nabanggit kanina sa sinabi ng Panginoon, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Sino ang makakahigit sa kagandahan ng pamamaraan ng kanyang buhay dito sa mundong ibabaw sa taong isinuko niya ang kanyang sarili sa kanyang Panginoon. So ngayon, nalaman po natin ano po ang tunay na tagumpay ng ating mga sarili. Nalaman po natin kung ano po ang daanan papunta sa tunay na tagumpay na ito.
ang nararapat po sa atin, kung mayroon po tayong nalaman, naunawaan na napakahalagang bagay, huwag natin ito palampasin, huwag natin nararapat po sa atin samantalahin, huwag natin ipagpadamot sa ating mga sarili dahil po sa tayong mismo ang nakakaalam na hindi po natin hawak ang ating mga buhay. Hindi po tayo makakasigurado kung tayo po ay aabot sa mga susunod na mga araw, mga panahon. Kaya ang nararapat po sa atin kapag mayroon po tayong nalaman ng napakahalagang bagay, samantalahin po natin ito. Para po tayong makasigurado, isabuhay po natin yung unang hakbang sa pagpasok sa relihiyon ng Islam, yung tinatawag na pagsasaksi na katanggap-tanggap sa Panginoon. Sundin niyo po ako, sister, sa anuman bibigkasin ko. Itaas na po natin ang ating kanang kamay, ang ating hintuturo. Ganito, ito ay sinyalis na ang ating sinasamba ay ang Panginoon na nag-iisa. Ibig po sabihin na nag-iisa, wala siyang katambal, wala siyang kaagaw. Hindi po tayo pwede magkaroon ng dalawang Panginoon o di kaya tatlong Panginoon dahil sa magugulo po tayo dahil sa sila po ay magkakaagawan. Kapag sila ay magkaagawan ng kagustuhan, magugulo po tayo. Kaya isa sa mahalagang katangian ng sino ang nararapat magiging Panginoon, siya po ay nag-iisa, walang katambal, walang kaagaw. Ito po ang kahulugan. So lakasan po natin ang ating pagbibigkas, sister. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa abduhu wa rasuluhu. Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban kay Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay kanyang sugo at alipin. At ako ay sumasaksi na si Jesus ay kanyang sugo at alipin. Allahu Akbar. Congrats sa iyo, sister. Congrats. Ikaw ang alipin, linikang pinagpala. Dahil sa ikaw ang pinili ng Panginoon, pinagkaloob niya sa iyo ang napakahalagang bagay na ito. Ito po ay nangangahulugan dahil sa ikaw ay mahal ng Panginoon. So wala po kaming nararapat sabihin maliban lang sa congrats. Congrats sa iyo, sister. Salamat po. Ingatan po kayo ng Panginoon. Ingatan po kayo ng Allah.